Alam mo ba na kahit sino sa atin, sa bawat tao, ay may mga kanya-kanya tayong kinatatakutan. Depende yun sa kung sinong pagkatao mo, kung anong pagkatao mo, kung ano ka, o ano man ang pinaka karakter mo, kung anong pinaka estado mo sa buhay mo. Tulad ko, marami rin akong mga bagay-bagay na kinatatakutan. Oo nga pala, itong isi-share ko sa inyong kwento ngayon ay base to sa aking karanasan noon. Noong mga time na medyo chick boy pa ako. Yung mga time na mahilig pa ako sa babae. Yung gusto kong babae ay mga halos lalagpas sa daliri ko ang bilang. Yung tipong kaya kong pagsabay-sabayin yung mga babae ko na syutain. Ganun ako dati. Pero syempre ngayon, nagbago na to. Alam mo ba noon, nagkaroon ako ng mga chicks, mga babae. Nung time na kabataan ko pa, na nag-i-edad ako ng mga 19, mga 18, ganon. Syempre, bata pa noon, no, kumbaga kalayawan. So ganoon din sa mga chicks, kalayawan, no. So time na nakilala ko ang hindi lalagpas sa 5 daliri ko na chicks, nasabay-sabay kong sinota at dinidate. Di pala sabay-sabay, kumbaga sabay-sabay kong naging syota, pero kung i-date ko sila ay isa-isa. Siyempre mag-aaway yun kapag nalaman nila na meron akong iba, 'di ba? So dinidate ko sila sa iba't ibang lugar. So isa lang ang aking cellphone noon. So di keypad pa noon yung gamit ko. So sila ganun, yung mga chicks ko ganun din, di keypad din yung gamit nilang cellphone. So hindi pa sa akin uso yung touchscreen. So hindi ko pa afford na makabili ng mga ganong gadgets. Kaya di keypad lang muna, pindot. So yung mga chicks ko noon saktong kagandahan lang, saktong kulay, saktong puti. Then syempre may mga itsura, 'di ba? Syempre alam mo naman kapag ganun kabataan, syempre gusto natin ay yung magandang itsura, yung may itsura, 'di ba? So minsan dinidate ko sila pa isa-isa. So kapag nagdi-date kami ng chicks ko, no, nagpupunta kami sa mga bagay na gusto namin, kinakain namin yung mga bagay na trip namin, ginagawa namin yung mga bagay na natitipuhan namin o gusto namin gawin ng magkasama kami. So ang ending yun nagiging masaya kami ng chicks ko habang ginagawa namin yung mga bagay-bagay na nakakatuwa o yung bagay-bagay na asisiyahan kaming dalawa ng chicks ko. Isa-isa yun. Dinidate ko yung mga chicks ko na yun, no? Syempre nagsiset ako ng araw, ng paiba-ibang araw, oras para sa mga pagdi-date namin ng chicks ko na yon. Nang sa ganon, kapag nag-date kami, walang makaka-istorbo sa amin o hindi ako mag-aalala na baka makita ko si ganyan sa gantong lugar. 'Di ba? Syempre bulilyaso 'yon. Syempre kapag nagkita o nakita kayo ng isa mong syota na may kasama kang ibang babae na kayakap mo pa, nako, panigurado magsasabunutan yung dalawang chicks mo na iyon. At kapag nangyari iyon, parehas kanilang hihiwalayan at mawawalan ka ng chicks kung sakaling hindi mo mahabol o mapakiusapan yung chicks mo na nag-away na bumalik siya sa piling mo. Syempre kapag hindi mo na nahabol yung chicks mo na hiniwalan ka na nag-away dahil sa nakita kang may kasama kang babae na ibang babae, syempre malulungkot ka niyan. Madedepress ka rin at masasaktan. At maghahanap ka ulit ng panibagong chicks para
mahalin mo ulit at makasama mo, 'di ba? So syempre ganito 'yon. Ang naging relasyon namin ng siguro mga sabihin 4 na pirasong chicks ko na 'yon, umabot kami ng 3.5 taon na nagkasama. Hindi live-in na, yung parang kumbaga yung nagkikita lang, tapos nagde-date, gumagala, pupunta sa ganitong lugar ng trip namin, kinakain namin yung gusto namin, na hindi nila nalalaman na meron akong ibang babae, na hindi nalalaman ng isa't isa na meron pa akong iilang babae bukod sa kanila. So naging masaya kami pare-pareho kasama ng mga chicks ko na yon ng 3 taon mahigit. So palagkita kami at umaalis yung chicks ko o babae ko pagkatapos namin mag-date. Halimbawa uuwi na sila, so hindi ko alam kung saan pa sila nagpupunta. Basta ang ipinapaalam sa akin, uuwi na. So syempre pinapayagan ko namang umuwi dahil syota lang kami, di ko naman asawa. So syempre kapag nagpaalam sa akin umuwi, pag pinauwi ko na, so hindi ko alam na meron pa palang ibang pinupuntahan, no? Meron pa palang ibang pinupuntahan. So syempre kapag ganon, kapag mayroon pang ibang pinupuntahan yung chicks na ganon, syempre sa mga ibang lugar, sa mga nagiging kakilala niya, syempre magkakaroon siya ng panibagong kaibigan, ka-close, kausap, no? Magkakaroon ng panibagong nakakasunduan, nagkakaroon ng palagayan ng loob, hanggang sa mahulog na sila sa isa't isa, hanggang sa ligawan na ng lalaki yung babae, hanggang sa mapasagot na ng lalaki yung babae, hanggang sa maging sila, no? Hanggang sa nagde-date na sila, hanggang sa nagbabanding na rin sila tulad ng ginagawa ng mag-asawa. Ngunit one time na hindi ko namamalayan na sa ilang chicks ko may gumagawa na pala ng ganon, no? So dahil hindi ko alam, so malalaman mo na lang na madalang lang mag-text, no? Madalang mag-text, tapos kapag tinatawagan mo, minsan busy sa linya, busy yung linya, o minsan na lang sumagot sa mga tawag mo, minsan nagiging busy na, hanggang sa na-maintain yung ganon estado na dati madalang na lang mag-text. So nung kinalaunan halos hindi na nagre-reply sa text, no? Halos hindi na sumasagot sa mga calls, kaya laging miss calls na lang yung re-receive ng tinatawagan mo. So nung time na hindi na talaga sumasagot sa text at sa tawag, ginawa ko, pinuntahan ko yung isang chicks na nakaka-date ko noon at nakapunta ako sa bahay nila. So pagdating ko sa bahay nila, kumakatok ako sa bahay nila, so walang sumasagot, so wala yatang tao. So nung maya maya may lumapit sa aking babae, nagpakilala, kaibigan niya raw yung may-ari ng bahay kung saan ako kumakatok. So sinabi ko sa kanya kung kilala niya si ganto. Sabi niya kaibigan niya raw yun. So ano raw yung kailangan ko, ba daw kumakatok, kung sino raw ako. So sinabi ko sa kanya, nagpakilala ko na ako yung jowa niya. So hindi na nag-reply sa mga text at calls ko. So yung kaibigan niya babae nagulat, nagtaka, kasi sa kasalukuyang nangyayari doon sa GF ko na yon o sa kaibigan niya, meron ng kasalukuyang boyfriend na halos inuuwi ng chicks na yon sa bahay niya. So doon sila naglalambingan sa bahay ng chicks, no? Tapos kinagulat niya pa
Lagi raw kinukwento ng chicks ko na yon dun sa kaibigan niyang babae na halos araw-araw silang nagbabakbakan dun sa kwarto ng babae. So ibig sabihin masaya sila na naging sila, na meron siyang iba na hindi ko alam. So yung chicks ko na yon na hindi na nagpaparamdam sa akin, tuwang-tuwa habang binabakbakan siya araw-araw ng kanyang bagong BF sa kanyang kama nang hindi ko alam. So yung narinig ko yun, bigla na akong umalis. No, nainis ako, grabe yung feelings na galit ko yun, nagmaoy ako noon, nag-uminom ako ng alak ng ilang buwan para lang makalimutan ko. So hindi ko nakalimutan yung pait at sakit na yon na ginawa sa akin ng chicks ko na iyon. Habang ini-imagine ko yung pait na ginawa sa akin ng chicks ko na yon, ini-imagine ko rin yung habang binabakbakan siya sa kama ng lalaki. Ganun kapait. So simula na mangyari sa akin yun, dahil sa pait na naranasan ko na yon, na iniwan ako o niloko ako ng chicks na yon, tumatak sa akin na isa na yon sa kinatatakutan ko na mangyari ulit sa akin. Yung maagaw sa akin chicks ko at binabakbakan araw-araw sa kama.